Hi guys! This is the Maybelline Dream Matte Mousse. I got this for 599 pesos sa Robinsons Department Store. Ganito yung packaging niya. It's maliit na garapon tapos babasagin. Okay, I'm just gonna open it. Huwag sanang masira ang aking kuko. They have 16 shades. 100% velvet matte perfection, air soft feel, ideal for normal to oily skin, fragrance-free, dermatologist tested, blah blah blah, won't clog pores, safe for sensitive skin. For best results, apply smoothly and evenly to your face and blend with your fingertips. It contains 18 grams of the product. Ganito itsura niya. Can you see it? Yung sa loob niya mismo, darker siya. Compare natin yung nasa ilalim. So, huwag kayong ma-deceive, lalo kung hindi kayo nag-test ng product. So, kailangan talaga ito-test nyo siya. Kasi sa ilalim, makikita nyo, parang lighter. Pero pag nasa loob na, it's darker. I'm just gonna swatch it first sa aking skin. Alam niyo, nung una ko itong in-apply sa skin ko, nung tinest ko siya sa skin, nagustuhan ko siya kagad kasi sabi ko parang hindi ko na kailangan mag-powder. Hindi siya sticky. Maglalagay muna ako sa half side of my face. So, ito, kasi meron akong malaking sugat. I popped my pimple. Yung pinili ko, medyo darker sa skin tone ko kasi kagaya na sinabi ko before, mas maputi yung aking face kaysa sa the rest of my body. So, let's just spread it. Ang soft niya sa ano. Actually, parang hindi ka naglalagay ng foundation kasi ang soft, oh. Oh no. Meron akong dryness sa nose eh. If you have pagbabalat na nagaganap sa inyong face, may emphasize itong foundation. Pero anyway, ang sarap niya sa skin. Parang hindi ka nagpa-foundation. I like it. Oh, hindi siya sticky. Not at all. I-compare natin yung coverage niya. So, ito yung side na meron. Ito yung side na wala. On one layer, natural looking coverage. And, yung pores ko, natakpan niya. Wala akong nilagay na primer ha. Ito, malalaki yung pores ko. And compared here, natakpan niya. Sana nakikita nyo. Sana nabibigyan ng justice ng aking camera yung mousse na to. Babounce yung light dito sa cheeks ko. Here, hindi na. So, it's really matte. Okay, let's try to build the coverage kasi yung pimple ko or yung sugat ko here, nakikita pa. Let's see if buildable ang kanyang coverage. Ayan. On second layer, medyo natakpan niya. So, I'm just gonna apply on the rest of my face. Meron akong pimple na gumagaling at nagbabalat yung paligid niya. Kitang-kita siya kasi matte itong foundation na to. So, definitely, lalabas at lalabas talaga yung pagbabalat. So, once na nilagay mo siya sa face, para ka lang din nag-powder. Kung ayaw nyo nung malagkit sa face, I think this one is good. But let's see. Oh, okay, so ito-test out na natin. So I already tested out yung kanyang coverage. Let's test out its longevity. So I already applied my makeup. Ang ginamit ko pala na setting powder is, as usual, yung aking Nichido Final Powder. Okay naman siya. Wala pa ako nakikitang shine. So it's really matte. It's Dream Matte. Tetest na lang natin yung kanyang longevity and tingnan natin kung gaano katagal before lumabas yung aking oils. It's now 6:43 and I'll be back later. It's now 8:15. Okay, so right now, hindi pa naman ako ganun ka-shiny pero pinagpapawisan ako kasi nagluluto ako eh. I thought, kasi sinabi sa akin ng sales attendant na hindi daw siya nagta-transfer. Pero ayan, I'm gonna show you yung tissue na pinapunas ko ng pawis ko. Ayan, nag-transfer siya. Siguro if dry, hindi siya magta-transfer. Pero pag ganitong pawis ka, definitely magta-transfer siya. Pero anyway, it doesn't bother me kasi ayoko din naman ng hindi matatanggal yung foundation sa aking face pag naghilamos ako, 'di ba? Mas maganda yung natatanggal siya. So, okay lang sa akin 'yan. So far, kahit init na init ako, hindi siya sticky. Yun ang importante eh. Kahit na nanginitan ka, as long as kahit pagpawisan ka, basta as long as hindi
you don't feel sticky at all. I don't feel sticky. So far, so good. It's now 1:16. Sobrang late na. Pero suot ko yung etong Dream Matte Mousse for more than 6 hours. And I could say na okay siya. This is my face without touch-ups. Tinanggal ko lang yung oil ng aking face. And this is my blotting paper. Ang ginamit ko palang blotting paper this time is from Mary Kay. This one. So, if you're wondering kung saan makakabili nito, I'll be putting the link sa description box. Ang daming oil. And take note, sobrang init po ngayon. Alam niyo naman, it's summer. Kanina talaga sobrang pawis ako naglalawa. Naglalawa ang aking mukha. After kong tanggalin yung oil, it's still good. Yung feeling, parang kang naka-powder lang. Yun ang gustong-gusto ko sa kanya. It's not something na, alam mo yung kapag naghalo na yung foundation at saka yung pawis at saka yung oil on your face. Alam nyo na yung feeling na malagkit, diba? But, ang maganda dito kasi, pag tanggal mo ng oil sa face mo, yung yung longevity ng product itself, pwede pa akong rumampa ng ganito kahit pinagpawisan ako, nag-oil up na ako ng husto, hindi nag-melt yung aking foundation, which is good. Although yung blemishes ko, you can already see them. This one. Yung blush on ko, I can still see my blush on. Ayan o. This is really good for oily skin. Although, medyo pricey siya. It's 599 pesos sa mall. I'm not sure if this is available online. But I will try to find a shop na nagbebenta nito. And then, I will update the description box na lang. I'm not sure kung gaano ko katagal to magagamit. Kasi medyo deceiving kasi yung packaging niya eh. Kapal nung glass. Pero yung product mismo, ito lang siya oh. Honestly speaking, yung 599, parang ang mahal niya for this product. Although maganda yung quality niya, ang konti nung makukuha mo. It's only 18 grams. And by the way, I think I forgot to say kung ano yung shade ko. Sandy Beige, medium 1. Okay, another thing, if you're looking for, kasi laging problema to eh, yung yellow undertone, napansin ko nung in-apply ko siya sa skin ko, may pagka-pinkish undertone din siya. Actually, binibigyan ako nung shade lighter dito. Sinabi ko sa sales attendant, kukunin ko yung darker one, kasi yung binibigay niya sa akin is lighter. Yun daw ang shade ko. But, ito kinuha ko, pero actually, maputi pa rin sa akin to. Nakakagulat eh. Kasi, parang ang dark niya ng tingnan, di ba? Yun lang ang napansin ko sa kanya. Yun lang ang ayaw ko. Yung packaging, tapos may pagka-pinkish siya sa skin. So, kung naghahanap kayo ng yellow undertone, so this one is not for you. Wala siyang amoy. Medyo slight. Meron siyang amoy gamot, pero hindi mo rin actually mapapansin kasi konting-konti. May hint lang. I love the finish. Kung ayaw nyo ng malagkit na foundation, you should try this one. Isa rin sa nagustuhan ko sa kanya, na kahit pagpawisan ako, okay pa rin siya. And yung feeling niya, parang hindi ko pinagpawisan. Definitely, this is a must try sa mga oily ang skin kasi minimal touch-ups. You just have to remove the oil on your face. That's it for my first impression. Sana nakatulong sa inyo. Please comment down below if you want to share your experiences with it as usual. Also, if you have suggestions para sa product reviews, just comment down below. And thanks for watching. See you again on my next video. Bye!